Dear Tita El, magandang gabi po sa inyo at sa listeners ng programa. Ako nga po pala si Sonson ng Santa Maria, Bulacan. Sumulat po ako kasi gusto ko po sanang humingi ng payo at makakuha na rin ng more lakas ng loob. Naghiwalay po kami ng girlfriend ko. 2 years mahigit na rin po ang relasyon namin. Ang totoo po niyan, ayaw po sa akin ng mami niya. Hindi daw po kasi ako ang maambisyong tao. Kaya, ano na lang daw po ang magiging future ng anak niya sa akin. Hindi na rin naman kami mga bata, kaya siguro po, gano'n na lang makapagsalita ang mami niya against sa akin. 35 years old na po ako at meron akong vape shop. Habang 33 na po si Sheena at kakapromote lang bilang manager ng isang department store sa isang mall sa Quezon City. Sa 2 years, sinekreto po namin sa pamilya niya ang relasyon namin. Pero nahuli kami mismo ng mami niya. Mga 3 weeks din po noon na unstable kami. Hindi ko na rin po sure kay Sheena kung ready pa rin ba siyang ipaglaban ako sa nanay niya. Hanggang di na kami nakapag-usap pagkatapos ng mahigit 1 buwan. Hindi ko po ma-justify yung nagawa ko pero dahil po doon, parang ginawa kong libangan ang makipagkilala sa mga nirereto ng tropa ko. Isang araw, may babae akong kasamang magbantay ng vape shop at biglang dumating si Sheena. Inabutan niya kaming naghaharutan sa likod ng shop. Hindi ko naman po itinanggi. Alam kong mali, lalo na, kami pa rin naman. Tsaka, siya po yung mahal ko, Tita El, pero hindi ko po alam kung paano ko pa mababawi yung mga nangyari o kung mapapatawad niya pa ba ako. Sa ngayon po, ayaw pa rin daw niya akong makita o makausap. Pero natatakot po ako baka yung ganito tuluyan na niya akong iwan. Alam ko pong mali ang nagawa ko sa girlfriend ko pero kakapalan ko na po yung mukha ko na humingi ng isa pang pagkakataon. Sana po matulungan niyo ko, Tita El. Kahit ano po, handa akong marinig mula sa'yo. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Nagmamahal, Sonson ng Santa Maria, Bulacan. Sonson, bakit mo naman kasi ginawa yun? Ano ba yan? Yung sulsul na mga kaibigan mo, Sonson. Bakit mo pinakinggan? Siguro kaya tumagal ng 1 buwan na hindi kayo nag-uusap ng jowa mo, nitong girlfriend mo, kasi nga pinalalamig pa niya yung ulo ng nanay niya. Pero sa isang banda, 30 na kayo? Ano to? Storya ba to ni... Sino bang nanay nitong si Sheena? Ano ba apelyido nito? Jeronimo? Ha? 30 na? Ha? Kasi naman, sorry unahin natin sa mga magulang. Alam ko, protective tayo sa mga anak natin. Pero, kung nasa 30 na, nasa tamang edad na po yan. Hayaan na po natin silang, o bigyan natin sila ng laya na mga pamili. Bigyan natin sila ng demokrasya na makapamili kasi matanda na yung mga yan. 35 na, 33 na si Sheena G. 35 years old na, konti na lang magme-menopause na yan ano ba naman? Diba? So, siguro umpisahan natin doon. Sana, the only thing that us parents can do for our children, if they have already reached maturity, yung kanilang pagiging mature at pwede na silang mag-decide on their own, wala po tayong ibang magagawa, alam nyo, kundi 1,
patnubayan sila at pagbigyan ng payo, hindi po natin sila pwedeng pagbawalan dahil may sarili na silang pag-iisip. That's number 1. Number 2, ipagdasal natin na sana tama ang kanilang mga desisyon sa buhay. Yun ang pwede na lang natin gawin as parents. Now, back to you, Sonson. Ulitin ko lang, bakit mo naman kasi yun ginawa? Baka nga kasi pinalalamig lang ni Sheena G yung yung ulo ng nanay niya. Paano pa natin maibabalik yung dati ninyo kung huling-huli niya kayong dalawa naglalampungan sa likod ng vape shop? At doon mo pa talaga ginawa. Diba? Doon pa talaga tayo nagharutan, Kuya Sonson. Ano ba naman? Hindi man lang sa ibang lugar, yung hindi niya alam sana, hindi kita kinukonsinte. Pero kasi bakit naman talaga, of all places, doon pa sa shop mo talaga ginawa? Hindi ba? Natural, sa malamang, pagka feel pumunta ni Ate Sheena G, di Kenbox ka nga. So, balik tayo doon sa gusto mong makipagbalikan sa kanya dahil binrake ka niya, hindi ba? Tama ba? Sa ngayon, ayaw niya rin akong makita at makausap pero natatakot ako baka yung ganito tuluyan na niya akong iwan. Di ba nag-break na nga kayo? 1 month, di ba? Nakalagay sa start ng sulat mo. Break na kayo. Hindi ba? O hindi pa kayo break? Pero nakipag-break nga siya sa'yo dahil nahuli ka niya. Tama ba? Yes? Okay. So ngayon natatakot ka sa sarili mong multo, Sonson. Sabi ng isang quote sa internet, in all temptations, let us consider that whatever this temptation offers, let us consider what you will lose out of giving in to that temptation. Sinong may gawa? Sonson. Sinong may gawa? Kasi 'di ba, meron tayong law of physics. For every given action, there is always an equal and opposite reaction. So malamang napunta sa not only equal, dun sa opposite reaction. Talagang, of course, kahit sino naman, kahit ilagay mo yung lugar mo sa lugar ni Sheena G, malamang magagalit, baka nga makasakit ka pa dahil lalaki ka. Hindi ba? Maswerte ka pa nga, hindi na musical si Sheena. Kahit nakikita niyang naglalampungan kayo, buti hindi niya tinaob lahat ng juice sa vape shop mo o kaya niliyaban niya yung vape shop niyo. Hindi ba? O, buti nga, mabait pa siya. Malamang tumalikod lang siya, tapos nagngungoy-ngoy kasi ang sakit naman kasi talaga nung ginawa mo. I actually don't know how you will make it up to her and how you will prove to her that you're still worth coming back to because of what you did. Uy, merong mga babae, hindi martir ha. Isa lang ang bilang. Yung ibang babae hanggang 3 bilang. Yung mga sobrang bait, only yun. Hindi natin alam kung gano'n si Sheena kasi natatakot ka nga, diba, na baka hindi ka na niya balikan. Pero, we can always try, diba, Sonson? Ilang years kayo naging kayo? 2 years? Sa loob ng 2 taon, mas kilala mo siya kesa sa akin. Sabihin mo sa kanya yung tunay mo nararamdaman na hindi talaga siya excuse. Sabihin mo ganito, alam ko hindi magandang excuse yung nagawa ko sa'yo na naging marupok ako at nakipaglampungan sa kung kani-kaninong babae habang 1 buwan tayong walang komunikasyon. Siguro yun lang talaga yung pagkakamali ko. Pero sa kabila nun, sana mahanap mo pa rin sa puso mo na mapatawad ako dahil mahal na mahal kita.
At hindi na yun mauulit at siguraduhin mo, Sonson, na hindi na yun mauulit kasi nanggigigil ako sa'yo. Baka sabihin mo pa, sabi ni Tita Laila, ito sabihin ko. Tapos inulit mo, baka mamaya isang araw, itong si Sheena G naman ang sumulat sa akin, Tita El, sinungaling ka. Diba? Huwag ganon, ha? So, Sonson, just be sincere in whatever you want to tell Sheena. Dapat galing sa puso eh. Gusto mo ba talaga siya? Balikan mo, sabihin mo yung nararamdaman mo sa kanya. At higit sa lahat, when you say sorry to a person, hindi lang po to para kay Sonson, para sa ating lahat to. Alam ni Isabel to. When you apologize to somebody, be sincere with your sorry. Huwag mo nang dugtungan, sorry, kasi ikaw eh. Ano yun? Pag sinabi mong sorry, just say you're sorry. Just apologize and wag nyo nang dugtungan. Diba? Oh. I'm so sorry for what I did. Hindi na mauulit. Sana maniwala ka. At wag mo na talagang uulitin kasi baka mamaya you're not that lucky anymore. If she forgives you for the first time, di ba? If she forgives you and she takes you back, kayo ulit, wag mo nang gawin ulit. Wag mo nang uulitin. Kasi babalik ka na naman dito at susulat sa akin, ayoko pa naman ng repeater. Okay, Sonson, sana naliwanagan ka at tandaan mo, in all temptations, let us consider now what that temptation offers, but what you will lose. Okay? Hindi ka kasi nakikinig sa kanta ni Eva Eugenio eh. Diba? Tukso yan eh. Temptation yan. You gave into temptation. Okay? Sabi nga sa dasal, lead us not into temptation. Ganon din yun. Huwag ka nagpapaano sa tukso. Tukso lang yan. Si Sonson ka. Wow!